Good morning po. Ano pong pangalan ninyo? Anong edad? Hi, my name is Margie Sena, 31 years old. Ang first question po ay, where have you worked and how long? Andito ako ngayon sa bansang Saudi Arabia at nagtatrabaho ako bilang domestic helper sa loob ng 7 taon hanggang ngayon. What is your purpose for coming abroad? Ang purpose ko ay para maibigay ko sa pamilya ko mga pangangailangan dahil sa hirap na din ng buhay sa Pinas. Kaya kahit na ayaw ko man silang iwan, napilitan na lang ako. How does working abroad help your family? Na isa itong malaking tulong dahil nabibigay ko ngayon ng pangangailangan ng pamilya ko at kapag may gusto man sila, inaibibigay ko na rin. What are the success as an OFW? Para sa akin, ang success bilang isang OFW yung napagtagumpayan ko yung pagsubok na kahit malayo ako sa kanila, naibigay ko at natupad ko yung mga pangarap ko na magkaroon ng isang munting tahanan. Para sa akin, yun yung success. What are the challenges that you face as an OFW? Para sa akin, ang naging challenge bilang isang OFW ay yung paano makibagay yung sa ugali nila, tapos yung stress, depression, kasi malayo sa pamilya, nag-iisa ka lang, wala kang masabihan ng mga saloobin mo. Yun lang. Why do OFW choose to live in the Philippines and work abroad? Siguro dahil na din kaya umaalis ang mga Pilipino ay ang mababang pasahod ng ating gobyerno. Hindi man madali ang umalis, pero mas hinahabol kasi nila ngayon yung mataas na sahod, napipilitan silang umalis. O ako, napilitan ako umalis dahil na din sa hirap ng buhay. Yung ultimo ngayong bilihin, napakataas na. Kaya kahit ayokong iwan ng anak ko, ginawa ko pa rin dahil kung asawa ko lang yung magtatrabaho, hindi sasapat yung pantusto sa araw-araw, sa baon, sa bayarin, sa pagkain. Kaya napilitan akong lumayo ulit para makatulong sa aking asawa at ganoon din sa aking pamilya. Yun lang. Isa sa naging dahilan kung bakit ako umalis sa bansa ay ang mababang pasahod at sa hirap na din ng buhay. Ako, bilang isang OFW dito sa Saudi Arabia, so mahigit 7 taon na ako dito nagtatrabaho. Umalis ako kahit na masakit sa loob ko, naiwan ng nag-iisa kong anak. Wala kasing choice kung bakit ako pumunta dito. Masakit man kasi hindi ko may bibigay mga minsan na kasi na nandun ako sa point na walang wala, humihingi siya sa akin ng ice cream, umiiyak ako kasi missing ko, wala kaming maibigay sa kanya. Talagang as in walang wala pa kami ng bahay, nangungupahan kami, tapos naghahabal yung asawa ko. Ako'y nawalan din ng trabaho that time, kaya nandun ako sa point na try ko kaya mag-abroad. Kaya yun, nung may nakilala ako na tumulong sa akin, agad akong nag-apply para makaalis agad-agad.
At nung nakalis na ako, nandun yung excited ka, pero nandun yung lungkot mo nung makarating ka na sa lugar na pagtatrabahuhan mo. Hindi mo alam yung ugali pa na magiging amo mo. Tapos, nag-iisa ka lang. Tapos, ang laki ng bahay. Pero thankful ako kasi natanggap ako dito at mabuti naman yung naging amo ko. Kaya hanggang ngayon nandito pa rin ako kasi hindi nila ako sinasaktan kagaya nung ibang napapanood natin sa TV na minamaltrato. Yun lang po. Thank you.